Magpapaalam na ang MPBL, marami na kasi kaming nasagap ng mga balita na malapit na rumadisband ng MPBL dahil sa kakulangan ng funds at si Manny Pacquiao ay babalik na rin umano sa pagboboxing ngayong July upang may pangtusto sa lahat ng mga gastusin na kailangang i-cope up para sa kanyang mga sinusuportahan. Gaano to katotoo na parang nangyari lang ulit kung anong nangyari sa NBA, na ganun din ang eksaktong nangyari. At ang pinakamatunog na tanong, bakit si Manny ay malulugmok? Nababaon ba siya sa utang ngayon? Isa pang breaking news, may pambababoy daw na nagaganap sa UAAP ngayon at literal na pera-pera na lang ang basketball at mas malala pa raw ang pangungupit ng mga players at ang pangangabig na lantaran talaga kumpara sa PBA. Tara, pag-usapan agad natin. Si Manny Pacquiao ay abala ngayon sa kanyang pangangampanya at ayon kay Snow Badwa, si Manny daw may malaking nilalaan na pera para sa kanyang samot-saring campaigns. Maniniwala ka ba kung sasabihin natin na si Manny ay malulugmok na? Actually, noon ko pa narinig ang issue na to at lubhang maapektuhan daw ang kanyang mga sinusuportahang projects dahil nga wala ng fundings. Ang ginagawa ni Manny, naglalaro daw ito ulit ng boxing para kahit papaano matutustusan ang mga pangangailangan at isa na nga dito ay ang MPBL. Ayon kay Manny sa kanyang latest interview na ang laki-laki na raw ng mga nagagastos niya para may pagpatuloy ang nasimulang proyekto para sa mga kabataan. So ngayon, kasalanan pa pala ng MPBL. Ang point of view ng storya ay nalugi umano si Manny dahil sa kanyang pagiging politician. Hindi ko nga rin alam kung bakit siya pumasok sa magulong buhay ng politika. Pero ika nga para makatulong sa kapwa. Kapag totoo na madidisband ang MPBL, halos wala rin pinagkaiba dun sa nangyari sa NBA na biglang nawala dahil sa kakulangan ng pondo. Sa pagkakaalam ko, ang daming maintenance daw ang kailangang panatilihin sa liga. Kaya nga ang PBA, hindi basta-basta malulugi daw. Sponsored ang liga ng bawat kumpanya. Bali lahat ng teams dyan, may kailangan ding bayaran araw-araw para sa mga maintenance upang makapagpatuloy sila sa pag-ooperate. Alam nyo, nasasayangan ako sa layunin ng MPBL. Tsaka hinahakot na nila sana itong mga former PBA players at unti-unti na silang gumagawa ng pangalan sa basketball community sa Pilipinas. Tsaka ang mga teams dyan, pumapalag na sa mga pasahuran kasi mas malaki na kumpara sa ibang teams sa PBA. Isa pa ang MPBL, nagbigay ng malaking tulong sa mga iilang players na may tinatagong talento na hindi nabigyan ng chance makapaglaro sa PBA. Sana hindi magkakatotoo to para naman sa ikabubuti ng mga may pangarap kasi yung iba nga naikapagsiksikan na lang sa PBA kahit di naman ginagamit. Habang kung sa MPBL sila may playing time na sila habang kumikita pa. May pambababoy umano na nagaganap sa loob ng UAAP at ang pangunguhan ng mga players mas malala pa raw kumpara sa PBA. Last year, ang unang biktima nitong umano'y pambababoy ay ang Ateneo. Nagkaroon ng issue noon na bibitawan na raw si Baldwin, tapos si Baldwin mag-a-abroad, tapos sa mga players, kanya-kanya ng pili na malilipatan, tapos sumunod naman itong UP at Lasal. Halos 5 players sa bawat teams ang umaalis. Pinakahuli itong FEU. Ang kay Snow Badwa, may isang player naglakas loob na lumipat nang wala ng pag-aalinlangan. Ang player na tinutukoy ko ay si VJ Pre. Dagdag pa ng sources na noon pa man, kinakabig na umano ito ng Lasal. At hindi lang pala si VJ nga alis. Halos lahat na raw ng players planong lumipat dahil sa malawakang issue sa loob na siyang dahilan rin kaya aalis si Sean Chambers. Naalala ko tuloy yung nangyari kay Mason Amos. Parang ganito din ang issue noon. Teka, bakit may mga ganito sa loob ng UAAP? Bakit may nakapasok na bakukang sa UAAP? Ayon kay Snow Badwa, yung trick nila dyan sa kagustuhang manalo, ginagapang nila isa-isa ang mga players depende kung sino ang kakagat. Halimbawa na lang nito na si VJ Pre daw. Binayaran na ng initial payment bago lilipat sa Lasal. So ganyan sila ngayon para talaga hindi na makatanggi. So nakikita ko ngayon sa UAAP na wala na yung totoong loyalty at brand ng basketball. Actually, itong mga issue na ganito sa PBA ko lang to naririnig, which is medyo acceptable kasi pro na sila eh. Parang sa Pro League may mga ganyan na talaga. Pero sa Collegiate League, wala namang ganito noon. Nung kapanahonan nila Tenorio, Joseph Yo, mga classic days, pure basketball ang pinapakita. Ngayon, kahit Collegiate days pa lang, marunong nang maging practical sa buhay. Allowance ng habol at hindi ang totoong basketball. Ang tanong, bakit inaalaw ito sa UAAP?